Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, for today's video, ayan, magbibigay naman tayo ng tips para sa mga first timer na gustong mag-apply as domestic helper sa Hong Kong. So ito yung iba mga kailangan nyo or yung mga requirements nyo, mga first timer dyan. Ayan. Pero bago natin na simulan yung ating video guys, please subscribe sa ating YouTube channel. So ayan. So ito yung mga kakailanganin at yung mga requirements. So ito, nagsulat na ako para hindi ko siya makalimutan at nag-search na rin ako at nagtanong-tanong na rin sa mga first timer na nandito sa Hong Kong. So meron akong dalawang pinsan na pumunta na dito as bago sila dito sa Hong Kong. Ayan. Yung isa 6 months, yung isa mga 3 months, ganun. So, ito yung mga requirements. So, marami kasi nagtatanong kung ano daw ba yung mga requirements pag-apply sa Hong Kong as domestic helper. So, ito yung una. So, kailangan ang edad mo ay 24 to 35 years old. So, ayan, no? Kailangan bata-bata pa talaga pag first timer. Pero may mga first timer naman na kahit mga above 35 na-hired pa rin sila kasi mga mukhang mga bata-bata pa. So, ayan, 24 to 35 years old. So, kailangan din meron kang valid passport, at least 2 years validity. Ayan. With 2 years of local experience as domestic helper. So, kailangan meron kayong experience dyan sa Pilipinas, at least 2 years. So, ayan ha. Complete vaccine. So, maigpit ang Hong Kong, kailangan talaga may vaccine. Although kahit wala ng COVID, hindi na uso yung COVID, pero kailangan pa rin natin ng complete vaccine. So, kailangan no visible tattoo. So, yung iba kasi art yung tattoo, di ba? Pero pag nag-a-apply kayo as first timer dito sa Hong Kong, kailangan walang visible tattoo. So, kailangan black hair. Ayan, tulad sa hair ko, black. Yan, kailangan simple lang ha. Walang mga accessories, ganyan. Simple lang, tulad nung sa ayos ko lang, pero meron lang akong hikaw. So kailangan wala kayong accessories, wala kayong mga nail polish, yang ganyan, 'di ba? Karamihan sa atin kasi mahilig tayo mag-nail polish, pero pag sa mga interview ganyan, pag nag-a-apply kayo, kailangan wag mo na kayong maglagay. Dito naman pwede na kayo maglagay pag nandito na sa Hong Kong at hindi maigpit yung amo niya, pwede naman na kayong maglagay, no? So, ganun lang. Karamihan kasi na ayaw ng mga amo yung mahabang kuko, may kulay yung kuko, ayan. So, kailangan wala din kayong mga accessories sa katawan nyo. Simple lang. Tapos, kailangan kayong naka white shirt pag nag-interview, diba? Sa ang nire-recommend kong agency ay yung Maris Manpower. Doon ko dinadala yung mga pinsan ko. Ayan, Maris Manpower. Yan, ilalagay ko na lang sa comment section yung kanyang address. So, kailangan healthy ka. No health problem. So, yun lang yung mga kailangan natin i-consider pag gusto nyong mag-apply na as domestic helper dito sa Hong Kong. So, napakasimple lang yun. So, itong simple tips na to, sana nakatulong sa inyo. So, ayan, kung gusto nyo mag-apply, sundin nyo lang tong mga requirements na nasabi ko. So, yung Maris Manpower guys, hindi ko to promote. Kumbaga, nakakatulong talaga siya sa mga katulad natin na gustong maging domestic helper dito sa Hong Kong dahil sila po ay legit, no? Siya rin po yung nakapagpalipad sa akin napunta dito sa Hong Kong. So, ayan, tandaan niyo yung mga yan. So, kung nagustuhan mo naman guys ang video na to, please subscribe and give me na rin bigyan mo na rin ako ng thumbs up at i-share mo na rin yung video na to. Ayun. Thank you so much. Bye!